Ang ating pag-aaralan, ito ay nagpapakahulugan na ang tao ay nilikha ng Diyos na mahalaga para sa kanyang paningin. At sinabi nga ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. So dito po, inibig na talaga ng Diyos ang tao na dapat sana ang pinakatuntunin ng tao na dapat sundin dito sa ibabaw ng lupa. Wala pong iba kundi ang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit sadya nga pong ang tao ay tinatawag na nasa mababang kalagayan na nagmula lamang sa lupa at may kahinaan. Kung kaya nadadala ng tinatawag na mga pagsubok, nadadala ng tinatawag na mga tukso. Kaya po, tayo po, dahil sa pagpagpig ng Diyos sa mga tao, marami siyang mga inutusan na mga unang mga propeta para magpahayag ng mabuting balita ng Diyos. Subalit, sadyang may katigasan ang puso ng mga tao. Kaya po, katapos-tapusan sa bandang huli, ang ginawa po ng Panginoong Diyos ay inutusan niya ang kanyang bugtong anak na siyang bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang gawin ang kalooban ng Ama at ganoon din ang mga hula patungkol sa Kanya na walang iba ang ialay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Kung ating pong pag-aaralan, ang tao, kung hindi pa nakikilala ang Panginoon sa kanyang buhay, marahil ang gawain nito ay katulad ng isang datihang pagkatao na nagkakasala, ginagawa ang mga makalamang bagay, ginagawa yung pakikiapid, yung masasamang pita o masasamang nasa, mga kasakiman. Yan po ang pangkaraniwang ginagawa ng tao. Subalit ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob niya na ipanganak ang ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng isang birhen upang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa at danasin ang karanasan ng isang tao na maging halimbawa kung papaano ang tao dapat na siya'y maging halimbawa na dinanas, pinagtiisan ang mga tukso at pagsubok at ginampanan ang pagiging isang tao. Kaya nga po, naging halimbawa siya na dapat pagbabatayan natin ng ating mga buhay. Kaya sinasabi sa pangalawang bahagi, yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo naman ay mga pakawanal. Nalalaman po natin yan, na tayo po sa pamamagitan ng kalooban ng Ama, tayo ay inilapit niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Ano naman po ang magiging gawain o obligasyon o tungkulin ng tao bilang isang tinawag ng Ama na lumapit sa kanyang bugtong na anak? Walang iba po ang pakinggan ang kanyang mabuting balita, ang patungo sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sabi po dito sa 1:5:24, ganito po ang nasusulat. Sabi po dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan.
Dito pa lang sa pananalita ng dakilang Panginoon, kung susundin lang natin ang tinatawag na pagdinig ng salita o pagtanggap ng mabuting balita na pinapahayag ng ating dakilang Panginoon at ang pagsampalataya natin doon sa nagsugo sa Kanya, walang iba ang Kanyang Diyos na Ama din natin sa Espiritu. Wala na po tayong may dadahilan na hindi tayo magtatamo ng kaligtasan. Ano po ba ang dapat gawin ng tao? Walang iba po, kundi ang sampalatayanan, ang Panginoong Diyos, at sundin ang kalooban ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kung paano naging halimbawa ang ating dakilang Panginoon, na sa kabila ng kanyang karanasan bilang naging isang tao, pinagtiisan niya ang mga tukso, ang mga pagsubok, at naranasan niya rin mapagod, magutom. Kung maalala nga natin, nung siya'y nag-ayuno, nagutom siya, tinukso pa siya ng diablo. Kaya po, kung ang sitas po na ito, kinakailangan po, bilang tayong mga tao, karaniwan natin ginagawa ang pagiging isang makasalanan. Araw-araw tayo nagkakasala. Araw-araw nagagawa natin yung mga makalamang mga bagay. Sa pagdating ng ating dakilang Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at tinubos tayo sa pamamagitan ng mahalagang dugo na kung maalala natin noong unang panahon, tunay nga po na ipinagkaloob na ng Panginoong Diyos. Ang bawat kasalanan ay tinutubos sa pamamagitan ng dugo. Kung noon ay tinutubos sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, ang panghuling pangtubos na ginawa ng Panginoong Diyos, walang iba ang dugo na pinakamahalaga, ang dugo ng ating dakilang Panginoon. Na bilang tayo, nakarinig ng salita ng Diyos at tinanggap natin ang ating dakilang Panginoon, ilalagay natin sa ating sarili na hindi lang ang ating dakilang Panginoon narinig natin na ipinako sa krus, kundi sampalatayanan din natin na ang kanyang ginawa ay para sa atin. Natisin sana hanggang ngayon kung hindi dumating ang ating dakilang Panginoon, patuloy pang ginagawa yung dating gawain noon na nag-aalay o kaya tinutubos ang ating mga pagkakasala na ayon sa mga kautusan ni Moises. Kaya po tayo, sa pamamagitan ng pagbaba ng ating dakilang Panginoon at pagtanggap sa Kanya at pakikinig ng Kanyang mabuting balita, kinakailangan po, baguhin na rin natin ang ating mga dating pagkatao. Kung dati tayo sakin, na nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, dapat sa ngayon hindi na tayo sakin. Kung tayo ay palabintangin, dapat ngayon hindi na tayo nagbibintang. Kung tayo nagagalit pa, dapat ngayon ang galit hindi na pinalulubugan ng araw. Nagkakaroon ng pag-aayos agad ng pagbabati sapagkat ang Espiritu Santo na itinatak ng Diyos sa bawat isa sa atin, nagdarandam din. Kaya nga ano pa ang ginawa ng Panginoong Diyos? Sa mga tao na tumanggap sa ating dakilang Panginoon at tumanggap ng mabuting balita, tayo po ay pinago na. Mula sa dati nating pagkatao na tayo ay isang makasalanan, binago na tayo at pinatawad na tayo ng Panginoong Diyos at binigyan na tayo ng panibagong buhay na sa natin dapat nalakaran sa ngayon. Pero kung bumabalik pa tayo sa dating pagkatao, abay hindi pa po natin masasabi na tayo'y pinatawad na ng Diyos. Sapagkat nagpapatuloy pa tayo sa dati nating gawain. Alalahanin natin, ang bawat isa sa atin na tumanggap sa Panginoon natin bilang Panginoon at sa Kanyang mga aral, tayo ay panibagong nilalang. At binigyan na tayo ng tinatawag na kaloob.
Walang iba, ang Espiritu Santo na nanahan sa buhay natin, na dapat siya ang naging katulong natin, siya dapat ang nangunguna sa ating buhay, siya dapat ang nagtuturo sa ating mga dapat na ginagawa, nang sa gayon tayo man bilang isang tao na makasalanan, tayo ay magkakaroon na ng tinatawag na limitasyon sa mga bagay na magbubunga ng ating mga pagkakasala. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Hanapin natin sa ating sarili ang tayo'y pagharian ng Diyos nang sa ganon, ano man ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. Tama nga ang sinasabi, paggising pa lang sa umaga, manalangin na sa Panginoon, makipag-ugnayan na sa Kanya. At bago matulog, manalangin muli. Dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa ating dakilang Panginoon, siya po ang nagiging gabay, siya ang nangunguna sa ating pagkatao, sa ating pag-iisip, upang tayo'y hindi magkasala. Dahil tayo po ay pinatawad na. Subalit ano pa ang dapat nating pag-ingatan sa mga buhay na ito? Alalahanin natin ang buhay natin, sabi nga, katulad ng isang damo. Namumulaklak, dumaraan sa mabuting kalagayan, magandang tingnan. Kaya po, ang tao, mayroon din naman tinatawag na kagandahan sa buhay natin. Pero ang higit na pinakamaganda, yung mga panahon na nakilala natin ang ating dakilang Panginoon sa ating mga buhay. At tayo ay nakinig ng kanyang mga aral, at tayo ay tumanggap na isa tayong makasalanan. At ang pinakamaganda pa, kapag tayo ay binago na sa pamamagitan ng pagtanggap natin na yan, at hindi na natin ginagawa ang mga bagay na kung papaano tayo dati, dapat hindi na po tayo ganun. Kung tayo po dati magagalitin, dapat po ngayon limitado na. Kung may magkasala sa ating kapatid, dapat pinapatawad din natin, sapagkat sayang lang ang panalangin natin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Nangangahulugan ang kalagayan ng tao na humihingi ng kapatawaran, hindi talaga ipagkakalot ang kapatawaran, sapagkat sinabi, gaya naman namin, dapat mauna na muna tayong magpatawad, nang sa ganon, ipatawad din naman ang ating mga pagkakasala. Paano kung nagpapatawad ang Diyos? Ang pagpapatawad ng Panginoong Diyos, binabago talaga ang tao. Yung mga, kumbaga yung dating record ng ating mga ginagawang pagkakasala, dinidelete yan. Binubura. Bagong nilalang na tayo. Kailangan nilalagyan na ng tanda ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang mananahan sa ating buhay. Kaya, sa atin po natin ang ating mga sarili. Alalahanin natin na nauna ng inibig ng Panginoong Diyos tayong mga tao. Kaya nga dito bumaba ang ating dakilang Panginoon na nangaral ng mabuting balita, at dito niya dinanas ang kahirapan, dito niya inalay ang kanyang buhay. At pagkatapos ito, pumunta naman siya doon sa kalaliman at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kaya mapalad po tayo, kung tayo po ay tinatanggap natin ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat sinasabi, paano pagdating ng panahon na humarap na tayo sa dakilang Panginoon? At sasabihin natin, kami po ay nagpagaling naman karamdaman at nangaral din naman kami ng mabuting balita. Tumulong din naman kami sa may sakit. Anong sabi ng Panginoon? Lumayas kayo, sapagkat hindi ko kayo nangakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya yan po, warning, na dapat huwag na nating antayin na dumating sa panahon na kung kailan haharap na tayo sa dakilang Panginoon, saka tayo magsisisi. Sapagkat ang tunay na pagsisisi, hindi po sa pamamagitan ng bibig, hindi po sa pamamagitan ng pagluhod, hindi po sa pamamagitan ng ano pa mang bahay na palamuti o alay, kundi sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay.
Mula sa dating isang taong mahina, isang taong marupok, isang taong nagkasalanan, isa na tayong bagong nilalang na dapat namumuhay na sa tinatawag na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig po, yan na ang nagpupuno ng lahat. Kumbaga dati, limitado lang ang tao kakilala natin. Ngayon, wala na. Dahil umiiral na ang pag-ibig. Kahit inaway tayo, uminura tayo, o ano man ang ginawa sa atin, ipanalangin pa rin natin siya sapagkat ang taong gumagawa noon ay nasa kadiliman ng pag-iisip. Kinakailangan ipanalangin ng sa ganon ang madilim na pag-iisip sa bisa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Yan po ay lalayas ang masamang isipan at pagkakaroon ng liwanag at makilala ang pagkakamali ng ating kapatid na ang kanyang nagawa pala ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya po, sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, marahil mahirap, pero dapat nating pagtiisan. Kinakailangan natin pagtiisan tuwing Sabado dumalaw ng templo sa guwa at tuwing linggo naman dito. Huwag po natin isipin, palagi naman akong dumadalo, huwag natin ipagmamalaki yun. Kundi ipagpasalamat na lang natin kung tayo man ay binibigyan pa ng Panginoong Diyos ng kalakasan hanggang sa magpatuloy. Sapagkat practice po ini. O practice po ito. Patungo naman tayo doon sa ninanasa natin buhay na walang hanggan. Na doon araw at gabi ang tao nagsasamba, araw at gabi ang tao nagluluwalhati sa Diyos. Dito pa nga lang, practice pa lang, 2 araw pa lang, sumusuko na. Paano pa kaya pagharap natin sa ating dakilang Panginoon? Kaya po tayong mga tao dito, alalahanin natin, 2 lang po ang nagkakalaban. Katawang laman o alitigtigin ng laman at ang nasa ng Espiritu. Kumbaga, dati ang tao mula sa Espiritu na ilinagay ng Diyos sa sinapupunan ng ina at nabuhay, isinilang, naging isang tao. Kaya bilang bata, dahil hindi pa naman nagkasala, binibigyan na ng Panginoong Diyos ng isang subaybay o tinatawag na Anghel de la Guardia. At kapag lumaki na, natuto ng gumawa ng pagkakasala, doon na po lumalayo sa Diyos. Kaya ang gagawin naman ng Panginoong Diyos, susugo siya ng mangangaral, tagapagpahayag ng mabuting balita para ang tao makinig at magsisi. At kapag medyo matigas pa ang kalooban, ang ginagawa po, pinapalo sa pamamagitan ng karamdaman ng sa ganon, magising at ng sa ganon, tumawag sa Diyos dahil sa karamdaman, dahil sa sakit na dumampi o latay ng palo. Ay siya na rin ang ating mga karamdaman na nagpapaalaala sa atin upang tayo malaman natin sa ating mga sarili na tayo ay iniibig ng Diyos. Hanggang sa tayo ay dumating sa tinatawag na pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. At tayo naman ay pinatawad ng Diyos at niligyan niya ng tanda, walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sapagkat ang labanan dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi po laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritu, laban sa mga kapangyarihan nasa kaitaasan na nakatingin sa atin. Kaya alam nila ang ating mga ginagawa. Kaya po tayo, kung tayo naman maningas ang ating pananalangin na walang patid na nakikipag-ugnayan sa Panginoon, tayo naman ay pagkakalooban niya ng liwanag. Tayo naman ay pagkakulooban niya ng lakas. At ganun din magagampanan natin ang pinakatungkulin ng isang tao, walang iba, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Magamat mahirap dahil nandiyan ang kapangyarihan ng Espiritu. Na ayaw man ang ating katawang laman magbangon, ayaw man natin kumilos na pumunta ng mundo yan, nariyan pa rin ang Espiritu Santo nagpapaalala sa atin na kung maalala lang natin, kahit na tayo'y mahinang-mahina, may karamdaman, kapag nakakarating ng templo, tayo ay lumalakas at napagkakalooban niya ng panibagong buhay, panibagong pag-asa,
patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po tayong mga tao, alalahanin natin yung mga gawain ng laman. Dapat hindi na natin ipinamumuhay sa ngayon bilang tayo tumanggap na ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung maalala natin, ano po ang ipinagkaloob ng ating dakilang Panginoon? Sinabi nga ni Juan Bautista, na kahit ako man o ako ay nagbabautismo sa inyo sa ng tubig, tanda ng pagsisisi, subalit ang nasa ulan ko, na kahit ako man hindi karapat-dapat na magtanggal ng kanyang pangyapak, siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Ito na po yung mga nararanasan natin. Yung Espiritu Santo na itinatak ng Panginoon sa bawat isa sa atin at yung apoy na walang iba araw-araw na pagsubok na dumarating sa ating buhay. Gustuhin man natin o ayaw natin, palaging nandyan, dinadalisay tayo sa pamamagitan ng apoy upang malaman kung tunay nga ang ating mga ginagawa. Kung yan naririyan sa ating mga puso na pag-ibig, kung totoo ba yan? Yung pagpapatawad, kung totoo ba yan? Dinadalisay yan sa pamamagitan ng mga pagsubok na pagkamisan, hindi na natin nakakayanan. Subalit, alalahanin natin, hindi po tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi ayon sa ating kakayanan. Kaya po tayong mga tao, isipin po natin, ang Panginoong Diyos mahal talaga ang mga tao. At dapat naman, tayo naman, na naliwanagan at nakilala na natin ang Panginoon, dapat magpatuloy tayo doon sa ipinangako ng ating dakilang Panginoon, buhay na walang hanggan. Subalit, ginamit lang ang ating kapatid sa laman, ginamit lang yung magulang, nagkaroon na ng mga pagdamdam, nagkaroon na ng puot, nagkaroon na ng galit, nangangahulugan, hindi tayo nakapasa sa pagsubok na dumating sa atin. Kaya kung papansinin natin, katulad din ng isang mag-aaral, sabi ko nga dati, ang estudyante, depende sa level, ang examen. Kapag medyo grade 1 pa lang, ang examination, kapag grade 1 din kung anong itinuro. Pero habang tumataas ang antas natin sa karunungan, sa kaalaman, at kamalayan natin, patungo doon sa buhay na walang hanggan, tumataas din ang antas pagka minsan nga, yung kasama-sama pa natin sa bahay, yung iniibig pa natin, yung minamahal pa natin ang ginagamit upang tayo ay idaan sa apoy kung totoo talaga ang pananalig natin. Pagka minsan nga, yung mahal pa sa buhay, yung asawa, yung anak, nagpipigil na huwag pumunta ng lunduyan. Siya pa ang ginagamit. Pero kung tayo po ay naliwanagan na, ang gagawin natin, sa halip na magalit tayo doon sa nagpipigil sa atin, ipanalangin natin siya. Sa ganun, yung espiritu na kalaban natin, na panay pulong doon sa pumipigil sa atin dumako ng lunduyan, lumayas sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo po ay natatalo pa, marahil mahina pa tayo. Kaya kinakailangan po pag-aralan natin, step by step, yung mga bagay na dapat nating pag-ingatan, lalong-lalo na sa sinasabi sa ibang bahagi ng sulatan, na kinakailangan sa pakikinig magmaliksi tayo. Pero sa pagre-response, magmakupad tayo sa pagsasalita. Sapagkat kapag pinagalitan tayo, nagalit din tayo, nasa laman pa tayo. Totoo, nasa laman pa tayo. Pero, nababaliwala natin yung Espiritu Santo na dapat kapag dumarating ang pagsubok, nananalangin tayo. Nang sa ganun, ang Espiritu Santo na nandyan nakaantabay sa bawat isa sa atin, siya ang magdidikta sa atin ano ang ating gagawin. Nang sa ganun, malagpasan natin ang pagsubok. Kundi sa halip na pagningasin ang apoy, sa halip na tayo ay malagpasan natin ang mga pagsubok na yan sa pamamagitan ng apoy na yan, dapat po maging matatag tayo. Katulad ng isang ginto na dinadaan sa apoy, dapat
makita talaga ang tunay na pagkatuto. Kaya tayo pong mga tao, pag-ingatan po natin na bumalik pa tayo doon sa dati nating pagkatao. Kung dati hindi tayo marunong magpatawad, dapat marunong na tayong magpatawad. Kung tayo ay hindi marunong manalangin, dapat gabi-gabi tuwing umaga na nanalangin. Kung tayo ay nagagawa pa na rin mga lunya, o kaya hindi naayon sa yung mga gawaing magkalaman, dapat ngayon hindi na maka-spiritual na ating ginagawa. Nagpa-practice na tayo. Sapagkat hindi na dapat tayo pabalik-balik na sa dating ginagawa na umpisa na naman sa una, pagsisisi, balik loob na naman. Kumbaga, sa isang Quran, kahit na ang isang pastor, kapag nakita ang gawain natin, pabalik-balik tayo sa dati nating ginagawa, katulad na tayo ng baboy, na pagkatapos na linisan, patapos na patawarin, babalik na naman sa pagkakasala. Ano po ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon? Yung palagi nating pakikinig ng mabuting balita o salita ng Diyos, yan po ang naglilinis ng ating mga kalooban. Nagkakasala man tayo araw-araw, yan ang naglilinis ng ating mga pagkakasala. Sapagkat pinapatawad tayo sa pamamagitan ng ating mga paglapit sa Kanya. Subalit kung tayo naman ay hindi lumalapit sa Kanya at may katigasan ang ating puso, tunay na malalaman natin sa ating sarili na tayo pala ay bumabalik sa dati nating pagkatao na ayaw nating magpasakop sa Diyos. Kaya po dito, sa mga aral na ito, pagsikapan po natin na sinasabi, yamang banal ang tumawag sa inyo, tayo ay mga pagkabanal. Sa papaanong paraan, araw-araw, gabi-gabi, nagsisisi, naglilinis ng ating mga kalooban sapagkat ang Diyos ay banal. Dapat ang banal naman, tayo'y maging banal din naman sa pamamagitan ng paglilinis ng ating mga kalooban. Sapagkat kung titingnan po natin, hindi baga masarap matulog sa gabi na wala kang kaargumento, wala kang kagalit, wala kang kaaway. Ang sarap matulog ng walang kasamaan ng loob. Sapagkat hindi natin nalalaman ang araw ng bukas kung gigising pa tayo. Kaya po dapat pag-ingatan natin kung anuman ang kalagayan natin sa ngayon, magpatuloy tayo sa tinatawag na pagiging isang ganap o papunta tayo sa tinatawag na perfeksyon. Hindi man natin nagagawa sa ngayon dahil tayo ay nasa katawang laman pa. Subalit sinisikap natin sapagkat ang Diyos na mawain. Kapag tayo ay nagsisikap ng pagpapakabuti, tayo naman ay kahahabagan niya at kaawaan. Kaya sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kapag hindi tayo nagpipilit na magpakabuti, hindi tayo kaawaan. Tayo pa rin ang gagawa. Katulad ng sinabi kanina, magpilit kayong pumasok sa pintuang makipot. Sapagkat maluwang ang daan. Pag sinabing daan, daanan talaga yan. Pero yung pintuan, dapat makapasok ka doon sa kalooban nun. Pero yung dadaanan mo maliit. Andiyan na yung mga pagsubok, yung tukso, yung mga kumukutya. Mga kaibigan, hindi maiwanan. Mga bisyo, sugal, nariyan na lahat. Na kinakailangan isakripisyo natin yan lahat alang-alang sa nag-iisa nating kaluluwa na pinaghahandaan natin upang ito'y tumanggap ng buhay na walang hanggan. Subalit kung ayaw natin, bakit pa natin ipagsisiksikan na pumasok sa pintuang makipot kung ayaw naman natin iwanan ang mga gawa doon sa daan. Kaya po, ang bawat isa sa atin ang dapat na magpilit. Hindi po pipilitin ni Brad o ni Sister na magbakli o magbago ang kalooban o magsisi, kundi sa pamamagitan lamang ng ating mga sariling pagpapasya na tayo tanggapin natin si Kristo sa ating buhay at ganoon din po ang kanyang mabuting balita. Sabi po dito sa, tuloy ko po yan sa 1:5. Ulitin ko muli. Sabi po, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng ating salita
at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Automatic po yan. May buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol. Kumbaga hindi na kailangan hatulan. Nakahanda na tayo. Inilaanan ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa atin. Hindi na tayo harap pa tayo sa hukuman na hatulan. Ito dito ka, ito dito ka. Kundi buhay na walang hanggan na. Dalawa lang ang susi. Duminig ng salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa ating dakilang Panginoon. Hindi na at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kung tayo man ay pinag-iingatan natin ang mga salitang ito na sinabi ng ating dakilang Panginoon, tatamuhin po talaga natin ang pangako ng dakilang Panginoon na magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lang po ang may ibabahagi natin sa araw na ito. Pagsikapan po natin, bilang tayo mga tao, alam natin, ang alitigtigan ng laman, ang gawain ng laman, siya ang nagiging sagabal. Pero ang pagsikapan natin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, yan ang bibigyan daan natin sa ating buhay. Nang sa ganon, makamit din natin ang buhay na walang hanggan. Sapagkat kung ang ninanasa ng Espiritu ang kaligtasan natin, at ganoon din ang hinihiling ng ating dakilang Panginoon, magpasalamat po tayo kapag tayo ay nakapasok na. Gawin po natin kung ano ang nais ng dakilang Panginoon. At kung ano ang nasa kalooban natin na dumidikta, walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagtuturo, huwag po nating bigyan ng anuman na kumbaga, ipagdaramdam. Pagpos, ganapin natin, gawin sapagkat yan ang nais ng Panginoong Diyos na tayo ay makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung maalala natin ang panalangin ng dakilang Panginoon, ang nais na sana ay lahat makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Isa nga lang ang sinabi niya, liban sa taong humanap ng kanyang kapamakan, yung mga nagpapatiwakal. Kaya po, pag-ingatan natin ang ating sarili. Pagamat dumadanas tayo ng maraming mga pagsubok sa ngayon, huwag po natin ilalagay sa ating mga kamay ang paghatol ng ating mga sarili. Pagpos, bigyan daan natin ang Panginoong Diyos na siya lamang ang nagbigay ng buhay at siya naman ang babawi at kukuha ng hiniram nating buhay. Yan lang po ang may babahagi ko sa bawat isa sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Diyos. Siguro niloob sa araw na ito na tayo ay walang pasyente, mga kapatiran lang, para pag-aralan itong mabuting balita. Salamat at isang magandang araw po sa atin lahat. Ang magsabing siya ay kasama, kabanalang sumasa kanya, magtiwala at sumampalataya at magpakay sa Espiritu ng Ama. Pag-ibig niya ay ating nadama at mahigpit ang pananalig niya. Nagtiis siya ng hirap at nagmatas, ng gutom, puyat at madlang pagdurusa. Lahat ng hirap ay titiisin mo, lahat ng pagod ay tatanggapin mo. Nang makamtan, gantimpala sa iyo ang utos ng Diyos kapag natutupad mo. Pananalig ng tao'y kung marupok, walang tiwala sa utos ng Diyos. Ang tukso sa kanya'y nakapalibot,
ako'y kung totoo, tatanggapin mo ang utos niya sa'yo. Pasanin mo ang krus ni Jesucristo. Malalayo ka sa tukso ng demonyo. Lahat ng hirap ay titiisin mo. Lahat ng pagod ay tatanggapin mo. Nang makamtan, gantimpala sa iyo ang utos ng Diyos kapag natutupad mo. Ang utos ng Diyos kapag natutupad mo. Diyos amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, na puspos ng kaluwalhatian, kami tumatawag sa iyo, O Panginoon namin. Isinasamo namin ay pagkaloob mo sa amin ang iyong habag, ilawit mo ang iyong awa sa aming mga anak mong liligaw ng landas. Nadidimla ng pag-iisip, nadadala sa masamang pita ng laman. Ituro mo sa amin ang liwanag na aming kaisipan, na huwag kaming makagawa ng labag sa iyong banal na kautusan. Malayo nawa kami sa mga tukso, sa mga pagkakasala at sa hibo ng masamang sanglibutan. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang iyong lubos na kaawaan mula sa iyong mapagpalang kamay. Kaming magkakapatid sa loob ng katurang ito, huwag mo kaming pabayaan, huwag kaming magkulang sa aming banal na tungkulin na aming sinumpaan sa dakilang Panginoon. Huwag kaming madala sa tukso at pagkakasala, at magtagumpay nawa kami sa aming layunin. Sa pagpapalaganap ng iyong banal na ebanghelyo, pag-ibig at pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong, ang Pangulo ng aming bansa at mga kagawad ng pamahalaan, pagpalain at patnubayan mo nawa na sila'y mapanuto sa kanilang mga tungkulin na maging dakila at banal. Pagpalain mo nawa ang aming bayan at ang mga mamamayan na iligtas sa lahat ng uri ng karamdaman, kalamidad, sakuna at kapahamakan. Magkaroon nawa ng kapayapaan ang buong sandaigdigan. Magkaisa sa mabuting kaisipan at pag-iibigan ang lahat ng tao, at huwag nawang manaig ang masama. Tanging ikaw lamang, Panginoon namin, ang may kapangyarihan makakahupa sa nag-aalab na damdamin ng mga taong lumilika ng ligalig at kaguluhan sa kapaligiran at sa lahat ng dako. Isinasamo namin, O Diyos at aming Panginoon, na iyong ipagkaloob nawa sa amin ang lubos na kapayapaan at katiwasayan sa aming mga anak mong umibig sa iyo, at naway makamtan namin ang iyong walang hanggang awa at pagpapala. Diyos, Ama at Panginoon sa Kristo makapangyarihan, maano nawa ng iyo pong habag ay ilawit sa mga kapatid namin lumisan ng lupa. Sa mga kaluluwa at espiritu ng mga kapatid niyo, mga ng katurang ito, sa mga espiritu engkantado at sa lahat ng mga kaluluwa at espiritu nasa kadiliman at nagdurusa, maano nawa ng iyong ilaw ay magliwanag sa kanilang mga mata. Hanguin mo po sila sa mga kadiliman at kahirapan. Buksan mo po ang kanilang mga mata at pandinig. Maano nawang ang iyo pong mga banal na alagad ay ligirin sila at sa kanila iparinig ang mga salita ng kapayapaan at pag-asa. Panginoon, bagaman po hindi kami karapat-dapat, ay nanghas po kaming sumamo sa iyo upang ang iyong kaawaan at patawad ay pagkaloob sa mga kapatid naming tinawag na sa tapunan ito. Gawin mo pong matulad ang kanilang pagbabalik loob ng anak na alisaga sa banal na kasulatan. Ang katarungan mo po ay hindi magmamaliw na lalaman namin. Ngunit ang pag-ibig mo naman ay walang hanggan. Isinasamon nga namin na palaluin ang iyong katarungan dyan sa batis ng kaaw ang nagmumula sa iyo. Maano nawa ng ilaw ay magliwanag sa inyo, mga kapatid namin na lumisan ng lupa, sa mga kaluluwa at espiritu ng mga kapatid ninyo, mga ng katurang ito, sa mga espiritu engkantado at sa lahat ng mga kaluluwa at espiritong nasa kadiliman at nagdurusa. Maano nawang ang mga banal na espiritu at alagad ng Panginoon ay sumainyong piling. Ligirin nawa kayo at tulungang magkalag ng mga tanikala ng kalupaan. Alamin ninyo at malasin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Sumailalim kayo ng walang pagtutol sa kanyang katurungan. Subalit kailanman ay huwag kayong mawala ng pag-asa sa kanyang kaawaan. Mga kapatid naming lumisan ng lupa, sa mga kaluluwa at espiritu ng mga kapatid niyo, mga ng katurungan ito, sa mga espiritu engkantado at sa lahat ng mga kaluluwa at espiritu nasa kadiliman at nagdurusa, ang isa nawang tapat na pagmamala sa inyong nakaraan ay makapagbukas na ng pinto sa harapin. At maipatalo sa inyo ang mga nalalabipan ninyong pagkukulang at mga gawaing kinakailangan upang inyong mapagbayaran.
Patawarin nawa kayo ng ating Diyos na makapangyarihan. Alain kayo at bigyan ng sigla ng kanyang mga banal na alagad. Ang iyong mga kapatid na sa lupa, idinalangin kayo, idalangin naman kami sa Ama. Ama namin nasa mga langit ka, sambay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay hindi naman sa lupa. Siring na pinapatawad niya matatalo sa mga sinalit at naglasubot kung nagawa kami sa marami. Siya magkakain sa Pangyarin at kamarawayan sa kutuan ng O Panginoon, ipagkalob mo nawa sa mga kaluluwa at espiritu, mga kapatid niyo maon ang lupa ang kapahingang walang hanggan at bayaan sa kanila tumanglaw ang liwanag at ilaw na walang hanggan. Magpahingalay nawa sila sa kapayapaan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon at magpakilanman at magpasalan. Siya. Happy Tuesday. Indak mo. Video.